iilan lamang, mga kababayan, ang nabigyan nitong libo-libong amelioration, AKAP, AX, TUPAD, iilan lang. Ang karamihan, lalo na yung mga kalaban sa mga politiko ng administrasyon, ay wala ring mapapala dyan. Sinasabi nila, bibigyan ng otoridad ang DSWD, pero ang katotohanan, ang realidad ay ang mga politiko pa rin na nagsisipsip kay Marcos ang may nasusunod dyan sa pagbigay. Kaya po, ang karamihan ay naghihirap pa rin. Nasaan na ang 20 pesos na bigas? Nasaan na ang paglaganap ng magagandang ani? Ng kung ano-anong mga basic necessities, tulad ng sibuyas, tulad ng mga garlic, asukal, wala pa rin. Ini-import pa rin lahat. Kaya ito ang impyerno ng taong bayan, itong administrasyon ni Marcos. Kaya nga po, maraming Pilipino ang nananawagan na Marcos, alis dyan. Marcos, resign ka na. Ito po ay makikita po natin sa news, sa mga social media, na dami na ang tao na nagsusumikap na magbuklod-buklod sa iba-ibang parte ng bansa, at hinihikayat nila ng maraming Pilipino na magkabuklod-buklod minsan sa EDSA, kasi ito po ay simbolo ng pagpaalis ng isang walang kwenta na namumuno, diktador, magnanakaw, korap na opisyal ng ating bansa. At sinasabi pa, ito ay may responsibilidad sa pagpatay kay Ninoy Aquino. Ito po ang sinasabi. Kaya nga nananawagan kami kay Pangulong Duterte na wag na sana niyang aksayahin ang panahon niya sa pagkampanya. Alam naman namin, alam ng karamihan na napaka-popular ang ating dating presidente. Napaka-mahal siya. Minahal po siya ng mga taong bayan. Kaya nga, kung saan-saan siya pumunta, nagbuklod-buklod ang taong bayan. Tulad dito, sa rally ng Cebu. Ito po, pakita natin na talagang minahal ang ating dating Pangulo sa buong sambayanan. O kung saan sulok siya pupunta, nagpupuntahan ang mga tao at pinapakinggan ang kanyang mga talumpati. Tulad dito sa Cebu, pakita po natin. Kabong mga sundalo o polis, paminaw mo. Napakaraming tao. Napakaraming pong tao. Dinudumog ang tao ang rally na naroon ng Pangulo. Pero ito po ang sasabihin ko muli. Ano po ang kahulugan nitong rally sa kampanya versus rally na gagawin ng ating Pangulo para manawagan sa taong bayan? Ang diferensya po, itong rally ng pagpapatakbo ng mga senador, totoo po, dahil sa hatak ng ating Pangulo, marami po talagang pupunta dyan. And maybe, because of that, may mapapanalo siya, 6, 5. Hindi natin masabing 100%. Dahil nandyan yung Smartmatic tiyak gagamitin ni Marcos. Pero
maski walang resources, mapapanalo ng ating Pangulo. Sigurado dyan si Bongo, si Bato, si Marcoleta, Kibuloy. si Kibuloy, yung iba, baka pinabili lang ng suka yung iba, pero at least 5 or 6 ang mahahatak ng ating Pangulo. Pero ano pong kahulugan yan? Ma-elect man na senador yan, natanggal ba si Marcos? Ha? Sinasabi ni Duterte, pulis at sundalo, hindi magtatagal yan. Pero kailan pa? After the election, manalo man yung kanyang kinakampanyang senador, sino pa rin ang presidente? Si Marcos pa rin. Kaya nga po, ginoong dating Pangulo Duterte, Sir, kami po, Liado, mga loyal servants mo. Mga loyal, ako, loyal na empleyado mo as presidential political advisor. Kung sa Bisaya pa, sa Makausa pa, Mr. President, nananawagan ako na pumunta po kayo sa EDSA. Samahan mo itong mga tao na nagmalasakit at inumpisahan na ang series. Ano ba ang definition ng EDSA People Power? It's a series of demonstration. It's a series of rally. Ito po, inuumpisahan na po. May momentum na. May momentum na. Ikaw na lang pong hinintay. Sinasayang mo yung buwelo mo dyan sa mga rally sa Cebu. Dito na po kayo, Mr. President Duterte, sa EDSA. Tingnan mo itong mga nagmamalasakit. Ito po, ang mga nandyan na po. Hinihintay po kayo. Ito, pakinggan mo ito, Mr. President. Ilang araw lang matapos ang ginawang National Day of Protest nitong 30 ng Hunyo na dinaluhan ng libo-libong Pilipino sa buong mundo, heto at muling nagtipon ang ilan sa ating mga kababayan para ipanawagan ang pagbaba sa pwesto ni Bongbong Marcos. Daan-daang volunteers ng mamayan ayaw ng digmaan at Marcos Alis Dyan Movement ang nagkaisa para iparating sa pamahalaan ang kanilang mga hinaing. Tatlo ang branches ng gobyerno natin, executive, legislative, saka judiciary. Anong ginawa ninyo ngayon? Anong ginawa ninyo sa bansang ito? Bakit hindi kayo manindigan para sa taong bayan, lalo na sa banta ng giyera na tayong lahat ay mamamatay? Ayon kay dating Department of Energy, Undersecretary Ben Ranque, kaya nila binuo ang Marcos Alis Dyan Movement ay dahil punong-puno na sila sa pagiging mahina at kawalang resulta sa pamamalakad ng mga nasa kapangyarihan ngayon. Kaya kinasa namin itong Marcos Alis Dyan kasi wala na kaming magawa. Enough is enough. We have had trouble. Enough for the trouble. Marami ng kaguluhan. Mataas na ang kagutuman. Bumalik ang druga. Bumalik ang criminality. Bigas saan? Ang 20 pesos mo. Di ba? Nag-iisip ka ba? Para naman sa dating Philippine diplomat at political analyst na si Adolfo Paglinawan, nanganganib ngayon ang ating bansa dahil sa presensya ng mga Amerikano. Punta tayo mula noong 2001, 2003. Nagpunta sila sa Iraq, ginera nila Iraq. Nagpunta sila sa Afghanistan, ginera nila Afghanistan. Punta sila sa Syria, sa Libya. At ngayon nasa Ukraine na sila. Nako, mga kabansa, lahat ho ng binanggit ko, wasak-wasak. Wasak-wasak na bansa. At ngayon, may masama akong balita sa inyo. Nandito na sila sa Pilipinas. Tayo na ho ang susunod na wawasakin. Nananawagan ang mga naninindigan ng mga taong bayan. Wala na daw. We are at the bottom. Wala na daw tayong magawa na iba pa na solusyon. Nananawagan sila. Marcos Alis Dyan. Yun po ang panawagan. Kaya po, uulitin ko ang panawagan namin ni Ado, Mr. President Duterte. Lay off. Suggestion lang po. Nananawagan lang po kami. If I were a wise man, advising you is to lay off the campaign for the senatorial. Paubaya mo na yan dyan sa mga senador na tumatakbo. Dito po kayo pumwesto
sa EDSA. Because there's a meaning of the EDSA revolution. Diyan po tinalsik ang pinakamasamang tao sa ating istorya ng kasaysayan ng ating bansa, yung Marcos Sr. At tinalsik ng taong bayan. At gumaya itong anak niya. Parehong-pareho, cronyism, corruption, pagbibenta ng gold, kung ano pang mga iba-ibang Human rights abuses. human rights abuses. Biro mo, pati Weaponized social media government. practitioners, papakuhanin ng franchise. Saan ka nakakakita ng ganun? Vloggers, papakuhanin ng franchise? Anong stupidity ang ginagawa ng mga tauhan ni Marcos at si Marcos mismo? Kaya nga, Ginoong Pangulong Duterte, nandyan po ang magtaong bayan. Every day, every other day, every 3 days, every 4 days, nandyan sila sa EDSA. Ikaw ang hinihintay. Dahil naniniwala sila, ikaw lamang, dahil sa hatak mo, dahil sa pagmamahal ng taong bayan sa iyo, dahil ikaw po ang tinitingala ng buong Pilipinas dahil sa mga nagawa mo na. Hinihintay po kayo dyan. Tumayo kayo dyan sa EDSA 1 araw, 2 araw, 3 araw, 4 na araw. I will assure you na mapupunta talaga ang mga taong bayan. At dyan naghintay yung sinasabi mong pulis at saka sundalo na sinasabi mo sa talumpati mo sa Cebu. They will all be with you, Mr. President. Kaya wag po kayong maghunos dili sa sinasabi ko, Mr. President. Anong panawagan mo, paring Ado? Well, dapat yan simulan na na inform yung maisog, kaya lang yung maisog na usog. Kaya there should be a new a relaunch of this fervor. May momentum pa kulang na lang talaga yung yung bigwas, ika nga Pero kanino susunod ng mga tao? Mga ordinaryong tao nagdedemonstrasyon sa baba naghahanap ng leader. So ikaw lang po, Ginoong Presidente Duterte, ang tinitingala ng taong bayan na magkukumpulan sa EDSA. So it's up to you. If you will hear our voice, huwag kang magpaguyo dyan. Yung ibasko na yan, yung mga pakawala ni Marcos na yan, na sumasakay dyan sa movement ng kampanya nyo dyan pagka-senador. Lalo na yung ibasko, huwag po kayo maniniwala dyan. Ginuguyo lang kayo at niluloko lang kayo dyan. Dito po kayo, tumayo sa mga tunay na mga Pilipino na nagmamalasakit at hinikayat na magkaroon ng EDSA People Power, Mr. President. So yun po ang ating panawagan dito. At ito po, para sa kaalaman ng taong bayan, nagkaroon ng survey at sinasabi nitong mga kaliwa, nitong mga hampas lupa na mga utusan dyan sa Malacanang. Ito po ang totoo na survey. Hindi yung Okta or hindi yung mga iba dyan na mga alam na natin kung bakit naglalabas ng survey yan. Ito yung survey. Ano ang tingin nila sa pagtanggal kay Inday Sara through an impeachment? Ito po ang survey. Isang-ayon ang mayorya ng mga Pilipino sa impeachment ni VP Sara ayon sa survey. Sa gitna ng issue, bumaba rin daw ang satisfaction rating ni PBBM. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Batay sa WR Numero Survey, 47% ng mga Pilipino ang hindi pabor sa impeachment ng bise.
33% ang sumusuporta habang 20% ang walang opinyon. Malakas pa rin ang suporta kay Duterte sa Mindanao kung saan 66% ang kontra sa impeachment. Pero sa Metro Manila, 48% ang pabor sa galaw ng Kamara. 43% ng mga Pilipino ang walang tiyak na opinyon sa impeachment trial. 34% naman ang naniniwalang dapat siyang mapawalang sala, habang 23% ang gustong mapatalsik siya sa pwesto. Nananatili pa rin ang mga Duterte na mahal ng taong bayan. Dito pa lang sa survey, ang mga kaliwa, ang mga minions ni Marcos, gusto nilang mapatalsik. Even Marcos, nagkukunyari lang na ayaw niya ng impeachment, pero walang galaw ang Congress kung walang utos si Marcos. So si Marcos gusto rin ma-impeach si Sara, pero ang taong bayan 49% ayaw ng impeachment, only 30% ang may gusto. So what does that show? Not only because they want no impeachment for Sara dahil wala talagang ebidensya, hindi pa nga ang basihan nila yung budget, yung COA report na wala pang final, yung sinasabing mga fake na mga intelligence fund ito. They don't even Ping Lacson has said that ang intelligence fund hindi yan binubulat-lat because the nature itself is intelligence. So, ang taong bayan, 49% naniniwala na hindi maganda ang impeachment para sa ating bansa. At ako'y naniniwala na yung 20% na undecided will swing in favor of Sara. Yes. Basta malaman lang nila ang merits of the case. Yes. Hindi pa na-ventilate masyado Kasi puro propaganda itong mga tao ni Marcos. Well, they have trolls, they have money to spend. Kontrolado nila yung mass media Kaya nga pati yung isang nagyayabang na trial lawyer, na vlogger, na podcaster, pati yan natangay na sa pera siguro, no? At noong panahon ni Duterte, itong babaeng ito, bakit wala siyang sinasabi kontra kay Duterte? Bakit wala siyang dinadaldal kontra kay Duterte? Tapos ngayon bigla, na hinire. Magkano kaya ang halaga ang hinire dyan, pare? Para she will be the new Trillanes and Laila de Lima of Malacanang. Hindi ko alam ang eksakta presyo dyan, pero masasabi ko lang, kung hindi siya nagsasalita noon, pero ngayon nagsasalita siya, ay natanggap na niya ang highest bid. Okay. Yun ang... So, ibig sabihin, ito yung mga uri ng mga bayaran na naghihintay lang ng right moment. Spokesman daw. Ano ba naman ang spokesman mo kay Marcos? Wala namang ginagawa yung Pangulo. Alam mo, pag spokesman ka, hindi ka nang lalait, hindi ka nagmamalain, at hindi ka nagdidepensa by attacking your opponent. A spokesman only speaks about what's happening in government, ano yung magandang mga proyekto. Hindi mo tinitira yung kalaban. Because mayroon freedom of speech yun. Hindi ka nagsasabing fake news dahil ikaw naman ang numero unong fake person and fake news advocate. Anyway, yun po. Ngayon, nakikita natin balik sa impeachment na itong Supreme Court ay nagsasabi na sagutin ang mga charges, petition, complaints filed by Vice President Sara Duterte and yung isang organization of lawyers from Mindanao. Pinapasagot na ngayon ang Kamara.
at ang Senado tungkol sa... Anong sinabi ni Vice President? Ano argumento niya? Hindi ba yun din yung... Ang argumento niyan, sinabi na natin 2 months ago, when my good friend Reggie Velasco, with due respect, tinanggap niya yung first impeachment at nagsasabi siya, mayroon pang iba. Tapos, may pangatlo pa. And he didn't realize that what he was doing was already in violation of the rules and also jurisprudence. Kasi may timetable yan that when you receive a complaint, there is a timetable that you have to bring it to the floor, which the Committee on Rules will assign it to the Committee on Justice within a period of 3 days. Hindi nila ginawa ito. Hinintay ng hinintay at hinintay. So, yan is a violation of the 1-year ban. Meaning to say that there can only be one impeachment complaint to be made within a period of 1 year. Pero ito bang pinal ng Kamara, yung tinanggap na yun? Yung complaint number 1? Yung bang... Hindi. It's kung basahin mo, yung complaint number 1, iba ang content. Yung complaint number 2, iba ang content. Complaint number 3, iba rin. Ang complaint number 4, yan talagang pinanday. It was carpentered or created by Congress itself. And according to Chis Escudero, the Senate President, you wasted so much time and you want us to hurry up. Now that you dilly-dally on it and you violated the constitutional mandate of 1 year, only one complaint, ginawa niyong 4 na complaint. Tinenggan nyo, tapos ngayon gusto nyo, Senate maging lynch mob. Anong klaseng demokrasya ito? Kaya this is an enjoyable sight during the oral argument in the Supreme Court. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.